Breaking news, ang mga kinakatakutan natin na mangyari ay posibilidad na mangyayari na. So ano nga ba itong mangyayari na ito na kinakatakutan ho nating lahat? Oo, at ito pag-usapan ho natin. Ito ay konektado rin po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pinakaano ho dito, ito trending ngayon na di umano ay dayaan sa pagboto ng mga OFW online voting ay nagkakaroon daw di umano ng dayaan. Grabe na to. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan eh. Alam nyo, ewan ko ba sa Amerika, sa ibang bansa, hindi ko lang talaga alam bakit ayaw i-adapt ng Pilipino, ng Pilipinas yung strategy ng botohan sa ibang bansa katulad na lang sa Amerika. So doon kasi hindi naman din talaga walang online voting ho doon. Dito lang ho yan nangyari sa atin, anak ng teteng. Ang pinakamalupit pa rito, online voting, tapos hindi pa talagang 100% na nakakasiguro ka na talagang yung binoto mo ay talagang masusunod. At ito nga, may mga video tayong mga panoorin at may ano nga rin po, may tawag dito, may explanation. Ang COMELEC mapatungkol ho dito sa issue na to. At ito, mga kapatid nating Muslim, tinawag na makapal lang muka ni Marcos Jr. Grabe naman oh. At ito si Attorney Lambino nagkubigay komento na rin nga po dito sa nangyayaring dayaan. So ito muna no, bago ang dito muna tayo sa mga video na nakita natin sa social media na kung saan ay nagkakaroon nga ng dayan. So dito muna tayo sa yung mga video na yun. So unahin ho natin etong video na to. Mga kababayan, alarming talaga ito kasi binoto niya lahat PDP. Itong OFW na si Jefferson na taga Singapore. Ito ang kanyang binoto lahat. Dinagdagan lang niya si Villar at saka si Amy Marcos. Pero yung 10 PDP na straight po ay sinulat, inilista niya sa kanyang balot. Pero ang naging resulta po mga kababayan ay iba. Tingnan nyo. Ang lumabas si Dringo Nanay Mimi, makabayan, Duringo. Ano yan? And then Pacquiao Manny Pacman. Itanan niya si Pacquiao. And then si Brosas Arlene, Naku po. Oo, ang mga lumabas puro mga Bayan. Ayan, si Kerubin, Ariel, iba ang mga lumabas mga kababayan. Soto Tito, ayun po, Casino Teddy, mga makakaliwang grupo, delikado to. And then, sa Dula or Ana, independent mga kababayan. So, yun ang mga resulta sa kanyang ang paglabas sa kanyang, niya sa kanyang QR code mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayang OFW, double check po ninyo ang inyong mga QR code para malaman kung ano ang resulta mga kababayan. Kagaya nito, iba ang resulta. Kasi ang binoto niya mga kababayan is straight PDP laban, 10. Itong 10 PDP laban. Dinagdagan lang niya si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Bago lang po kasi tinaas po ito ni Senator Robin Padilla, si Amy Marcos, at saka ito kay si Camille Villar. Si Camille Villar, nakita natin, no? So, yun po ang niya. Ngayon ang nangyari, iba po ang lumabas sa kanyang resulta. So, alarming ito mga kababayan. So, hindi talagang alarming to, alam nyo, kasi unang-una, dapat, kasi nga ang nakalagay doon, check voting. So kapag namili ka ng boto, tapos pag tinignan mo, ang lumalabas puro yung mga makakaliwa. Sila Brosa, sila Teddy Teddy Carreño ba yun? Basta yun yung mga partido ni ni Congressman convicted Castro Lipad. So yun po yung mga lumalabas. So hindi ko talaga mapagtanto ako kasi hindi naman tayo IT, wala man tayong alam sa IT, no? Pero nakakapagtaka na bakit doon nakaprogram? Bakit yung program hindi inayos?
No, bakit yung program hindi inayos? Pero yun nga, may live si Attorney Turion sa Banateros, pero pagtapos ng video ko, puntahan nyo. May sinabi siya dun kung ano yung mga dapat nyong gawin, mga OFW. So, alam nyo, hindi lang yung video na yan, marami pa. Dear Comelec, ito pa, po ang result ng aking boto kasi iba po yung lumabas. Ito yung isa sa mga nag-trending na ito ay bumoto tapos straight PDP laban. So nagdagdag lang siya ng ng dalawa. Tapos ito yung lumabas. So panoorin natin. Dear Comelec, pakicheck naman po ang result ng aking boto kasi iba po yung lumabas compare doon sa binoto ko. Yan po yung screenshot. Ayan, oh. So dito, may kita ho natin Jimmy Bondoc, De La Rosa Bato, PDP Laban, Bongo Go, PDP Laban, Hinlo JB, Lambino Raul, Marcoleta, Matadoc, Kibuloy Apollo, Rodriguez, Attorney Big, at Philip Salvador. So yan po yung mga binoto niya, ha? Mukhang kakaiba, no? Kakaiba po talaga yung lumabas. Arellano, Ernesto, hindi ko po yan binoto. Ayan guys, so mukhang may magic na naman itong result. Bong Revilla, hindi ko rin yan binoto. Pati si Bong Revilla, lumabas din pala. Wala ka. Castro, no. Castro, no. Patay. So ito yung explanation dyan. Ito yung explanation daw ni Garcia. Panoorin natin. Pinicturean ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangahulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose na Talaga pong ganun lang yun? Palakpakan? Hindi kasi ito hindi naman po sa sinasabi kong may daya. Pero bakit kasi ganun, alam nyo na ganun yung program at alam nyo naman na yan ay irereklamo yan ng mga OFW. Bakit nung una pa lang hindi nyo na agad inayos? Hindi yung dapat ang ginawa nyo pagka-click nung check voting kung sino yung mga lumabas kasi check yun eh. Dapat yun lang. Nangyari kasi syempre, kahit naman din sino, hindi nyo po masisisi, Comelec, kahit din naman po ako kung ako yung nasa kalagayan ng mga OFW, hindi ko po talaga makakapag-isip ako ng kung ano-ano kasi nga, pag-click ko sa check voting, ang lumabas yung mga pangalan ng mga makakaliwa. 'Di ba? Ayun yung masaklap doon. So eto, parang nabababawan ako dito sa paliwanag ni Garcia. encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangahulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandoon sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga ang eksakto mga binoto. Translate. So ibig sabihin, pwedeng magkakabukod-bukod pa ganun. Pwedeng ipiliin kung sino yung ilalagay doon. Ang labo nito Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime, kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt. Bakit hindi pwede? Kasi nga binoto nga nila yun. So titignan talaga ng bumoto yung kung nandun kung pumasok ba talaga. Naku po. Ang gulo mo ito yung isa sa spokesperson ba to or basta ito from Comelec. Ito pa yung isang paliwanag nila dyan mapatungkol dyan sa issue na yan.
nalalabuan ako doon kay kay Chairman Garcia. Alam nyo, nung nakaraan lang ay may isang attorney na naglabas ng pahayag niya mapatungkol sa mangyayaring dayaan diyan sa Comelec. So, nagtrending yon at bali-balita ako, kinasuhan yung attorney na nakalimutan ko lang kung anong pangalan. No? Pero dito kasi, napakaliwanag, parang na weird. Parang ang weird nung dating kasi pag click mo nung voting check tapos sasabihin na wala yun. Yung binoto nila pumasok na. Pero lalabas lang yun dahil parang sa QR daw. Parang ano ba ang gulo. Pati ako nagugulo kaya ang gulo din na explanation ko. O eto, panoorin natin. Baka dito mas malapit-lapit. Binoto ko yung may mga nababasa doon sa isang parte nung screen nila na nandoon yung mga iba't iba daw na mga pangalan ng kanila pong mga nababasa. Natanggap nyo na po ba itong mga reklamo na ito, attorney? Tama po, dahil yun naman po nakikita po nila na script na yan, hindi naman po yan yung ballot image ng kanilang binotohan. Yan po ay isang encrypted script kung saan, in fact nga po, kahit tingnan nila po yun, makikita po nila ang lahat ng pangalan ng kandidato sa pagkasenador. Ayun po ay hindi naman po nangangahulugan na yun po yung binoto nila, kundi isa po itong encoded at encrypted script na pagka ginamitan po ng ating verifier ay mahuhugot po yung balota nila. Unfortunately po, hindi pwedeng ipakita ng sistema yung kanilang binoto, yung image, dahil ito po yung magagamit sa vote buying. Wala po pinagkaiba yan kung saan yung resibo po natin sa ACM ay kailangan iwan sa presinto. Hindi, parang ang labo naman sir kasi tapos ngayon sasabihin nyo hindi pag kinlik naman daw yun may kita naman daw kasi ang mangyayari is parang kapag binulgar daw agad kung sino yung binoto mo parang magagamit daw sa vote buying. Ano ko po? Yung ano nga hindi yan problema, yung ano na yan, hindi yan problema na parang ang mangyayari pag pinakita agad ko sino yung naboto, magagamit sa vote buying. Ngayon nga talamak na yung vote buying nakikita nyo naman, di naman siguro kayo mga bulag na namumudmud sila ng pera sa social media. So although wala sa batas yon na kasi ang paliwanag ng Comelec mapatungkol dun sa mga politiko na namimigay ngayon ng pera at ayuda hindi daw parte ng vote buying yun kasi wala pa daw yung eleksyon. Anak ng teteng, wala pa nga eleksyon pero mag-e-eleksyon na, ganun pa rin yun. Sira ulo. Okay, panoorin pa natin. Po, kasi marami na pong nag-post. Kahapon pa nga umaga, nakipag-ugnayan agad ako kay Chairman Garcia para at least magkaroon ng kalinawan, matulungan yung Comelec sa pag-explain din nito sa ating mga kababayan. So ulitin lang po natin, ang nakalagay kasi doon sa screen po, sir, this is your ballot content. Kaya, Tama po. parang na-conclude nila na, uy, saglit lang, hindi ko binoto to, ba't may pangalan dito? Pero yun pala, lahat ng mga pangalan ng kandidato ay andoon. Tama po kayo dahil yun po ay isang encrypted at encoded script kung saan po iyan po ay parang example ng mga letters na hindi natin makikita pero pag isinalang po yan sa election verifier ay makikita po yung mismong binoto natin po. Ang isa Wait lang pag sinalang sa election verifier, so ibig sabihin yung nangyaring pagboto nila ay hindi pa 100% yun or 99% na yun na talaga yung binoto nila. Kasi kung isasalang, sabi niya kasi, ito, papakinggan natin, isasalang daw muna. parang Sasalang daw muna sa, parang verifier. ng kalinawan, matulungan yung Comelec sa pag-explain din nito sa ating mga kababayan. So ulitin lang po natin, ang nakalagay kasi doon sa screen po, sir, this is your ballot content. Kaya, Tama po. parang na-conclude nila na, uy, saglit lang, hindi ko binoto to, ba't may pangalan dito? Pero yun pala, lahat ng mga pangalan ng kandidato ay andoon. Tama po kayo dahil yun po ay isang encrypted at encoded script kung saan po iyan po ay parang example ng mga letters na hindi natin makikita pero pag isinalang po yan sa election verifier ay makikita po yung mismong binoto natin po. Ang isa pa Naku, delikado din ang labo niyan.
So, ibig sabihin, bumoto ang OFW. Tapos, may isa pa palang pagsasalangan. Eto po what if lang naman kung what if po na yung tawag dito, mag-handle nung mga magta-transfer doon sa sinasabi nyong makina. Doon may kita yung binoto hindi natin alam ito ay ako ay nagtatanong lamang. Paano kung yun ay mabayaran? Paano po kung yun ay masuhulan? Napakayaman po ng gobyerno ngayon. Ang dami ho nilang pangbayad sa mga ganyan. Nakakatakot lang talaga. Kasi nga, kung isipin nyo yung pagboto pala ng OFW, hindi pa pala 99% yun. So may isa pang pagsasalangan. Naku po. Ewan ko na lang talaga. Mas parang nakakalito sa kanila din po, attorney. Alam natin itong mga script na ito or code na ito, hindi po ito para sa mga talaga botante dahil hindi mo maintindihan. Siguro makakaintindi ito yung mga IT expert talaga. Pero bakit po hindi ayon sa pagkasunod-sunod yung may mga pangalan pong lumilitaw po doon, sir? Yun po kasi yung purpose po talaga ng encryption, naka-encode po yan. Dahil kung pagsusunod-sunod rin po natin, wala rin po, makikita din natin yung kumbaga po yung ating sistema na yun pala, pagkakasunod-sunod, titignan mo lang pagkakaiba. Yan po talaga, jumbled po yan talaga. This because encrypted nga po. So ang ibig niya sabihin, pag kililik yung check voting, rumble daw yun lahat. Ando daw lahat ng mga pangalan, halimbawa sa senators. So nandun lahat ng mga tumatakbong senator. Bakit hindi nyo ginawa na alam nyo naman na may magre-reklamo? Ba't hindi nyo ginawa na kapag chinek yung check voting, yung kung ano lang yung binoto, yun lang yung lalabas. Dapat ginawa nyo na nung una pa lang. Dito syempre hindi maiwasan ng mga OFW na maghinala. Talagang halo-halo po sila. Opo. Pero pwede ba itong hindi na maipakita sa mga botante, sir? Kasi parang nagdadagdag lang sa kanilang parang kalituhan po. Hindi naman po, mas gusto po nating ipakita yan. Una, dahil yan po yung confirmation na nabasa at na-save yung kanilang balota. Ikalawa, yung parehong script po na yan, ang equivalent ng QR code. Alam niyo po kung kayo nag-testing po dun sa ating ACM, meron pong QR code yung resibo nyo. Kapag ka po in-scan nyo ng anumang gamit na cellphone yan, makikita niyo po halos ganyan din po yung pangalan, pero naka-jumble siya at maraming mga letra at mga numero. Yan po yung purpose ng encryption. So, yan po. Hindi pa pala maayos yung ganyang online voting na yan, pero isinulong nyo na. Ipinanukala nyo na. Dapat po pala ho dyan, hindi pa naman pala ganyan kaayos yung online voting na yan. Dapat hindi nyo muna pinagamit yan sa mga OFW. Ang hirap dyan Diba? Dapat hindi nyo muna itinalaga na etong online voting 101%, wala nang magiging depekto, walang magiging reklamo dyan. Kasi ganito. Tapos sasabihin nyo, hindi, sinadya kasi namin talaga yung kasi, yun na nga Ang hirap nga kasi doon, hindi mo maiiwasan na maghinala yung mga OFW, yung mga Pilipino na buboto na nasa ibang bansa. Ganun nga kasi yung nakita. Unang na-hate nga nila yung mga taong yun. Tapos pag-check ng checking voting biglang Teddy Casino, Brosas, Franz Castro, kahit naman din ako mawiwindang ako. Nakalagay, nakikita nila na halo-halong pangalan at letra dyan. Yan ang direct equivalent po ng QR code na kapag ginamitan po natin ng election verifier ay ma-retrieve po natin yung balota. Pag retrieve ng balota, anong purpose yun? Pwede natin i-print para sa random manual audit, i-print para sa manual tally, at higit sa lahat pag-audit po natin, pwede pong gawin yan. Ang isa rin sa kanilang hinahanap na mga botante sa overseas din po, attorney, is saan yung resibo? Paano ko malaman na yung akin pong binoto yun talaga? Pwede ko bang makita yung resibo, actual na resibo, or kung ano bang makikita sa screen, patunay na yun talaga yung pinili ko?
Ayan po isang naging malaking desisyon ng COMELEC. Ipapakita ba natin yung resibo sa ating mga Yeah, kababayan dapat. na merong risk na Dapat nyo ipakita yun kasi dito pa nga lang sa online voting, medyo pumapalya na, naghihinala na yung taong bayan. So karapatan at dapat nyong ipakita yung resibo dahil binoto nila yun. Halimbawa lamang po bumoto ako. So paano ko masusure, doon pa nga lang sa online voting naghihinala na ako, paano ko masusure na talagang yung halimbawa yung 12 Duterte senator yung 10 Duterte senatorial candidate na binoto ko, paano ko masasatisfy yung sarili ko na yun nga talaga yung binoto ko, yun talaga yung naboto ko. Talagang dapat nyo ipakita yung resibo na yan. kumuha ng screenshot o kaya gumamit ng ibang device. Ang problema po kasi dito, pwedeng magkaroon ng lansadera o scheme para ipakita yung vote buying. So ang naging decision ko, hindi natin ipapakita yung actual na balota para kahit screenshot po nila, makikita nila yung script. Yung script na yan, i-capture po nila yan dahil kung kailangan mag-audit tayo, yan po dapat ang equivalent ng kanilang balota. Yun na nga kung gusto nyo maiwasan yung mga online yung mga vote buying, ngayon pa lang dapat nagpanukala na kayo ng batas na walang mga kandidato na namimigay ng bigas, namimigay ng pera sa kada campaign period, sa campaign rally nila. Yun dapat yun. Ang pwede lang ibigay, sombrero, damit, kung pwede, bola. Pero yung iba, lantaran nga, namumudmud ng 1,000, namumudmud ng tingli 500. O ginawa pang hayok sa pera yung mga tiga sa kanila, hinagis na lang pataas. Dapat kung ganyan naman pala din ang inyong ang inyong katwiran na iniiwasan niyo yung vote buying, dapat doon pa lang mismo sa mga nagte-trending, sa mga naibabalita, lalong-lalo na ng mga vlogger na may mga congressman, mayor, may mga politikong tumatakbo, may mga kandidatong namimigay ng ayuda at pera. Dapat una yung sinulusyonan yun. Hindi itong sa online voting. So ito po yung parte ng auditability and at the same time, pinananatili natin secure at labas dun sa magbabalak po na mag-vote buying. Safe ba natin sabihin, sir, na yung mga script or yung mga codes hindi intended para sa mga botante? Parang kumbaga i-disregard. Opo. Intended din po para sa kanila yan dahil pwede po nilang makapture yan. Yung nga pong purpose no. Nang sa gayon, yan, pag yung capture mo na yan, yung script na yan, pag tinapat natin ito sa actual na balota mo, makikita mo, mariretrieve yan, 1:1, parehong-pareho. Pero hindi nga po ganun kadali ma-decode. Ang purpose po yan, encrypted, nang hindi po makuha yung mismong balota para maipamigay gamit sa vote buying. So, kung ako ay botante po, paano ko po siya i-appreciate? I-copy-paste ko po ba? I-save ko po ba itong mga napakarami mo? Pwede niyo pong gawin yan para nang sa gayon, meron po kayong hawak-hawak. Pag dumating po yung puntong tapos na yung botohan at kailangan na natin mag-audit, kailangan na mag-imprenta sa post sa mga papel, yan po yung patunay natin na yan po yung resibo ninyo. Opo, okay. At least malinaw po sa ating mga kababayan. So, hindi na ito siya mawawala po. Nandyan na talaga ito na makikita ng mga Yan po botante. yung sinasabi po namin na dapat yan ang nakita mo nang bumoto ka kahit bago magtapos yung sistema. Pag binalikan mo yan pa rin ang makikita mo. Opo. Sir, doon sa 1.4 million na registered voter last week, nasa 47,000 mahigit pa lang ang Kasi ito lang isipin nyo maigi yan, kagaya nga sinabi ko, dapat mas inuna ng COMELEC na solusyonan yung mga kandidato na namimigay ng ayuda, namimigay ng pera sa mga campaign sa mga campaign rally nila. Tapos ang isa pa dito, palagi ding hinahanap ng mga netizen yung ginastusan ng 150 million na ibinasura ng mga balota na kasi 6 million. Paalala lang po 6 million balota po yun. Pwede na hong makapanalo ng isang ng isang senador. So, asan na? Kasi sinabi nila sinunog na daw, binasura na nila. Wala man pinakitang video. So, hindi naman siguro labag sa batas yun para makita ng publiko na yun ay sinunog nyo na, yun ay binasura nyo na talaga, di ba?
So, mahirap din kasi sa panahon ho ngayon, Comelec, hindi naman po ako sa nagbibintang. Pero kung iisipin nyo, ay palagi yung nagkakaroon ng sabi-sabi na yun, yung talagang kada butuhan ay may nangyayaring dayaan. So, dapat kayo, maging na kayo, parang maging advance na kayo na, nagkakatulad nito, nagkamali kami dito sa 6 million na balota na ginastusan nga ng 150 million na dapat nga yun yung pinag-uusapan yan, dapat hindi nyo ginagawa yun. Unang-una mali yun, biro mo 150 million binasura mo lang. Ang hirap ang sagwaho ng ganun. So doon pa lang dapat nagiging advance na kayo para hindi rin mamroblema or hindi rin kayo mapagbintangan or hindi rin magkaroon ng issue na mga kagaya nito. No, ang hirap kasi dito talaga na paulit-ulit ko nga sinasabi na kung iniiwasan nyo ang vote buying, bakit ayaw nyong kasuhan, ayaw nyong sitahin yung mga kandidato na namimigay ng pera sa kanilang mga campaign rally? Yun na lang sana Pero 'di ba, anong nangyayari? Lahat ng mga bataan ni Tamba tsaka ni Ngagba, asan? Kada rally, bigay dito bigas, bigay doon, bigay ng pera dito, bigay doon. So, yun ba? Hindi ba may tuturing na vote buying? Malapit na hong eleksyon. No, wala pang saktong eleksyon. Pero, isipin nyo, parating ang eleksyon, pero kaya konektado pa rin yun. Pero eto, sa mga lahat to na OFW, bumoto pa rin po kayo. Bumoto po kayo. Wala po kami sinasabi na hindi kayo bumoto. Bumoto pa rin kayo dahil kailangan mo natin yan. Ngayon, ang ko naman dyan, kung sakali man lang na meron magkaroon ng dayaan, siguro mas mananaig pa rin yung dami ng boto, no? Kahit na halimbawa sa 1 milyon, madaya nila yung 500k, may 500k pa tayong sobra na para ipangtapal doon sa nadayang 500k votes, no? So yan, wag pa rin po kayo tumigil. Samantalang dito naman tayo sa sinabi ni future Senator Raul Lambino, mapatungkol nga dito sa issue na to. Pakinggan po natin. Now, I've received so much information, various kind of information. Sabing na bumoto kami ng straight PDP laban, okay naman. Pero hindi dumarating na, bumoto kami ng straight PDP laban, ganito yung lumalabas, nagkakadayan na. Tapos may mga sumisingit din na comment. Ganito rin lang pala, dayan na, wag na lang tayong bumoto. So, ang apprehension ko kasi, yung naglalabas ang mga comments sa social media, maybe itinanim din siguro ng kabilang grupo yan to discourage the overseas Filipino workers from voting because based on Ayan dito puputulin ko. Totoo po yung sinasabi ni Attorney Raul Lambino. Pwedeng strategy ito kasi nga kahit din ako napansin ko nag-check ako ng comment section, so maraming nagsasabi doon wag na kayong bumoto. No. So yun ang pinakawag nyong gagawin. Bumoto po kayo sa abot ng mga kaya nyo, wag po kayong tamarin or wag po kayong magpa-encourage dito sa mga trolls ng mga kalaban ng mga anti-Duterte. Yung mga anti-Duterte trolls, wag po kayong magpapaniwala doon. Totoo po yung sinasabi ni Attorney Lambino na baka ito ay isa sa parte ng strategy nila para wag ho kayo bumoto. So tuloy natin. itinanim din siguro ng kabilang grupo yan to discourage the overseas Filipino workers from voting because based on the information I got, more than 90% of OFW will vote straight PDP laban. And that is the situation now. So, meron silang mga part of their demolition team na sige, magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayan para hindi na boboto yung mga overseas Filipino workers. Then there will be a very low turnout of voters in the OFW and there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines on May 12. Kaya yung panawagan ni Attorney Vic is very, very important, no?
let us not be deterred or discouraged by all this negative information that we are getting. Hindi natin alam kung sino ang nagpapakalat na nito kasi meron ng kasunod na, i-boycott na lang natin to, ano na lang to, kalokohan na itong election na ito, things like that. Meron nang Oo, nag-i-instigate. ano yun, tama yung sinasabi ni Attorney Lambino. Basta ulitin ko po, ako, nag-reaction din ako dun sa makalat na dayaan, di umano sa COMELEC, sa online voting, pero wala po ako sinabi na huwag kayong bumoto pa rin po kayo. At ayun nga, may may tawag dito, may papanood ako sa inyo mamaya na itong si Attorney Torion may na maaaring yung gawin. Kung halimbawang natatakot kayo dun sa online voting, doon kayo sa manual. Mamaya papanood ko sa inyo. Mag-ano na lang tayo, people power. Please, wag po tayong basta-basta maniwala doon. Let's keep the Tama. fire of democracy, representative democracy burning, and that is for us to exercise our right of suffrage. Labas po tayo sa May 12 here in the Philippines. Our overseas Filipino workers, panawagan po namin sa inyo, you keep voting, tsakain po ninyo yung nangyayari po dyan na online voting kasi wala pong order to stop it. So, pakiusap namin muli sa ating mga OFWs. Pag nakabuto na po kayo, keep the fire burning again to campaign more. Mahaba pa ito. We have still 26 days more to go campaigning. And nakita nyo naman yung latest survey ng lahat ng mga survey firm na hindi natin alam kung kakampi natin sila or kalaban. Pero kahit na kalaban siguro, they cannot deny the fact that all of us here, lahat ng kandidatong ito, we have gained so much percentage of points doon sa voting preference. Attorney Jimmy has, I think, 12.5 rating. Ganun din si Pastor Kibuloy. Vic. Number 12 na. Si Congressman Marcoleta, I think 10 to... Nandun na, pasok na, 4 na yung pasok doon sa latest na survey ng isang firm. And then nandun doon, palapit na si Jimmy, palapit na rin si Vic, palapit na rin kami ni JV, and then Doc Marites Mata. So lahat kami umaangat. And then we have seen already the enthusiasm of the people on the ground na talagang vote is straight PDP laban. So yung mga balita na yan na pinapakalat nila ngayon sa Facebook, may kaakibat yan na discouragement for the voters to go out and vote kasi nga magkakadayan. Please don't entertain that negative thought. Let's keep on fighting, campaigning, and voting. Ang ganda ho nung paliwanag ni Attorney Lambino. Palakpakan natin. Maaari nga naman talaga. Pero tama din yung sinabi ko na about dun sa COMELEC na bakit kung ang gusto nyong maiwasan pala kaya nyo ginawang ganyan, tignan nyo, nagkaroon tuloy ng pagdududa yung mga OFW. Diba? So dapat nung una pa lang, dapat inano nyo na alam nyo naman na paghihinalaan kayo, dapat nung una pa lang inaksyonan nyo na. Tsaka kung usapan na iniiwasan ng COMELEC ang online ang vote buying, bakit yung mga ibang mga politiko malaya pa rin mamigay ng ayuda at pera sa mga campaign rally nila? No, so marami naman alam ko maraming nagsisend sa kanila. At dito naman sa sinabi ni Attorney Lambino, totoo naman talaga na ito ay pwedeng isang strategy na para tawag dito na para diversional tactic na na-encourage yung mga OFW na wag nang bumoto. No? So kasi maaaring ganun na baka doon sila bumawi sa pagboto, pero ulitin po namin sa inyo is tuloy pa rin nyo po ang pagboto at yan nga yung tinatawag na people's power, idaan po natin sa boto. Magkaisa po tayo dyan at syempre straight PDP laban po tayo. At samantalang eto nga talagang ito yung sinasabi ko na kahit walang ayuda
walang pera na ipinamumudmod ang Duterte senatorial candidate ay tuloy-tuloy pa rin ang suporta ng taong bayan. So panoorin po natin. Kasing init ng Kaamulan Festival ang pagtanggap ng mga taga-Kabanglasan, Bukidnon sa Duterte Senatorial Balls at mga lokal na kandidato sa lalawigan ng PDP laban. Si Angeli Reyes magbabalita live. Angeli. Para nagkamali. Yes, magandang gabi ka po. Para magkamali dun si si Franco, kalalawigan ng PDP laban. Franco, kasabay nga ng masiglang selebrasyon ng Kaamulan Festival sa lalawigan ng Bukidnon, naging mainit din ang pagtanggap ng mga taga-Kabanglasan sa Duterte Senatorial Balls, gayon din sa local candidates dito. Wala mang ayuda, nila, taos-puso ang kanilang pagdalo at suporta sa mga ini-endorso ng kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na taga-Mindanao na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa church leader at katutubong higauno na si Charlie Torres, inaasahan nila na kapag manalo ang Duterte Senatorial Balls, mas nabibigyan ng karampatang pansin at tulong ang sektor ng indigenous people. 40% sa populasyon ng Kabanglasan ay binubuo ng mga IT. Samantala, 8.5 hanggang 10.4 na milyong katutubong Pilipino ay naninirahan sa Mindanao. Yan hindi ito alam nyo, kasi kaming Banateros, isa kami sa pinapadala or isa kami sa mga pupunta kapag merong campaign ng Duterte senatorial candidate. So talaga meron talaga, hindi rin talaga din maiwasan minsan na may lalapit sa amin tapos sasabihin, mamimigay kayo ng bigas, mamimigay, may pera kayong ibibigay. Hindi, kadalasan talaga meron talaga. Ako po hindi ako nagsasingan, baka sabihin niyo sobrang Pero yun nga ang ginagawa ko, ang ginagawa namin ng Banateros, ang ginagawa ng KOJC ng Duterte senatorial candidate, yung pinaka-humahawak diyan sa mga rally na yan, is ini-explain. Ako kagaya ko, may na-encounter ako na dalawang matanda na ang tanong sa akin, may pabigas po ba diyan? So, tinawag ko sila sa isang gilid, pinaliwanagan sabi ko, Nay, kami po, bawal po kasi yun. Yun po ay maituturing ng vote buying. Kaya kami po, hindi po kami namimigay ng ayuda, hindi kami namimigay ng pera dahil yun po ay labag sa batas. At hindi po kami ganun. So gusto ho namin na napuntahan nyo kami sa kung saan mang lugar na pagdarausan ng campaign at tanggapin nyo kami ng kahit wala ho kaming ayuda. Pero sa pagkain, yun po, meron pagkain, tinapay, pagkain, maiinom, kompleto po ang campaign ng Duterte senatorial candidate. Pero pagdating sa pera, pagdating sa ayuda, wala pong nangyayari hong ganun. Kasi yun po yung pilit ho namin piniiwasan at labag po rin po yun sa batas kasi may tuturing nga pong vote buying. Yung nga lang, yun yung masakit na yung ibang mga kandidato kaya gusto silang iboto ng iba dahil sa pamimigay nila ng ayuda. Yung ibang mga congressman nangkakapal ng mukha. May kesyo pera daw ni Romualdez, ni kesyo pera daw ni House Speaker dahil daw kay Aspir may tupad, may akap, may AX. Diba? Yun ang hindi natin gagawin. No, tsaka grabe, kada may mga pupunta kaming lugar, talagang hindi yung tipong sinasabi nila na zero, yung mga pauso ng mga dilawang taing vlogger, yung mga pulangaw, vlogger dyan, no? Yung mga adik. Tawag dito, yung sinasabi nila dati, laging parang nilalangaw yung campaign. Ako po, inggit lang kayo. Putangin na, presidente nyo nga, papasok dun sa cover court, may tigapalakpak pa sa likod, walang pakialam yung tao. Gago ba kayo? Eto, papakinggan naman natin tong balitang ito na kung saan ay tinawag na makapal ang muka ni Marcos Jr. So panoorin mo natin. Ito po mga kapatid nating Muslim. Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga kinatawan ng Muslim community sa Kalinga at binansagan niyang Bangag Pilipinas ang kasalukuyang administrasyon. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Paul Montibon live sa Tabuk City, Kalinga. Magandang gabi, Paul. Bangag Pilipinas.
Pero pangalan. Franco, magandang gabi. Talagang hanggang sa mga oras na ito nagpapatuloy pa rin ang panonood, pakikinig ng mga kababayan natin dito sa Tabuk City. At isa nga sa mga dumalo dito ang kinatawan ng Muslim community dito sa Kalinga na talaga naman antapang na nagbigay ng kanyang pahayag laban sa kasalukuyang administrasyon dahil nga naman sa naobserbahan niya itong paglaganap ng illegal na droga at kriminalidad dito sa ating bansa. Walang bagong Pilipinas. Ito ang maanghang na komento ng isang kinatawan ng Muslim community at kasalukuyang kagawad ng Tabuk City, Kalinga, laban sa kasalukuyang administrasyon. Bunsod ito ng kaliwat kanang krimen na naitatala sa bansa ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Bagay na nagdudulot ng takot sa publiko at sa seguridad ng kanilang pamilya at komunidad. Sa totoo lang po, kaya nga po namin sinuportahan nung 2016 si Tatay Digong dahil po sa paglaban niya sa kriminalidad at sa droga. Ngayon po, hindi po natin maikakaila na hindi na po ito bagong Pilipinas, bangag Pilipinas na. Bumalik na po ang mga durugista, bumalik na ang mga droga. Grabe yun. At isa niya sa dahilan ng mga krimeng ito, talamak na illegal na droga. Ang susi naman niya para tuluyang matuldukan ang suliraning ito. Ang pinagmumulan po lahat ng mga kriminalidad ay droga. Hindi po makakapagnakaw, hindi po makakapatay ang tao kung hindi po nakadroga. Kung nasa matinong pag-iisip po, hindi po makakagawa ng krimen. Kaya nga po, ito po ang paraan na maitulong natin sa bayan na maibalik ang kaayusan sa Pilipinas. Iluklok po natin itong itong PDP laban na inendorso po ni Tatay Digong. Hindi, alam nyo kasi hindi ko lang talaga kasi din alam na hindi minsan kami katulad niyan ni Banat Bay nag-uusap kami na alam naman natin na mga yung hindi naman wala naman perpektong politiko no. Lahat naman din nagkakamali. Kaso yung parang araw-arawin mo na mamayat mayain mo na parang hindi na tatama yun. Tapos parang ipamumukha mo sa mga Pilipino na safe sa Pilipinas, na maayos ang Pilipinas, na kami na mismo nandito kami, hindi kami naniniwala kasi unang-una ngayon lalabas ka ng gabi. Nakakatakot kasi mayat maya dito nga lang sa amin mayat maya may binabaril may sinasaksak, may hino-hold up. Dito sa may bandang C6 malaging may mga hold upan na nagaganap. Oo, yung mga doon din minsan na nung nakarami may namatay doon dahil sa bigayan daw ng droga. So, kami na mga kaya hindi kami masisisi ng Administrasyong Marcos. Ba't kami nagsasalita ng ganito? Kasi nga kita namin andito kami sa bansang Pilipinas alam namin kung totoo man o hindi yung sinasabi ng gobyerno. Kapag katulad yan, alam nyo naman na pinapalakpakan namin kapag may maayos namang ginagawa. Kasi kahit na alam namin na kakapiranggot lang yung itinulong nila. Talagang ngayon kahit anong gawin mo, kagaya ng sinabi nito ni Kuya, na kapatid nating Muslim, na ang punot dulo ng lahat ay droga. Ngayon, bakit ultimong gobyerno at mismo ngang nanggaling sa bibig ni PNP Chief Marbil na yung mga taong nagtitake or gumagamit ng droga para sa trabaho ay hindi mo maituturing na adik. Parang pinalabas doon, parang walang mali sa ginagawa nila. Diba? Parang nakakaburiyo, nakakabuisit, na nakakaurat na pakinggan na marinig mo sa isang PNP chief na parang tinotolerate pa din ng gobyerno na yung mga gumagamit ay hindi maituturing na adik o parang hindi maituturing na bawal yung ginagawa nila. Sige, sabihin na natin may mga tao na nakokontrol na nila yun. Sige na nga. Kami na mag-a-adjust. May mga tao na nakokontrol nga nila yun pag nakapulburon sila. Kaso isipin nyo,
kahit nakokontrol nila, bali-baliktarin mo man ang salitang, oh, hindi, kahit nagdodroga ako, matino ako. Kahit na ako ay nagra-rugby, matino pa rin ako. Kahit ako ay nagtuturok ng ano yun, yung basta yung injection na pulburon na droga. Oh. Kahit gano'n na nagaano siya, nakokontrol niya, pero bali-baliktarin niya man, maling ano pa rin yun labag sa batas pa rin yun. Maling-maling gawain pa rin yun. Kaya nakakagulat na ikaw ay maririnig mo yung mga ganong komento sa isang PNP chief at parang binaliwala pa ng administrasyong Marcos. Kung sa panahon ni Duterte, baka natanggal na yan si Marbil. Sa kabilang banda naman, aminado si Abdul Samad na tuluyan na ngang inabandona ng Marcos administration ang mga magagandang programa noon ng Duterte administration, lalo na sa laban sa illegal na droga. Bigurin anya na mapangalagaan ng mismong mga tagapagpatupad ng batas ang mga mamamayan dahil sa pagkakasangkot rin ng mga ito sa illegal na aktibidad. May gana pa raw ang ilang pulis na ipagmalaki ang pagbaba ng crime rate na malayo naman anya sa katotohanan. Ay, isa pa yan, diba? Crime rate. Anak ng teteng, oo. Ito pa. Tapos, nakakabwisit. Ito nakakabwisit. Hindi ko alam kung kailan yung upload. Siguro kahapon. Nag-upload si Bongbong Marcos sa kanyang YouTube channel. Nag-reaction video siya sa mga nangyayaring krimen or nangyayaring kaguluhan dito sa Pilipinas. Tapos ang malapit dito, kamakailan lang naglabas ang PNP na mababa na daw ang crime rate dito sa Pilipinas. Isipin nyo maigi yun. Tapos yung Pangulo nag-reaction sa mga nangyaring gulo. So ibig sabihin mataas pa rin ang crime rate sa Pilipinas. Binlag nga naka-vlog nga yung presidente nyo. Naka-vlog nga si Bongbong Marcos, nire-reactionan yung mga road rage, yung Amerikanong may pagka-inutil pag nakita ko, sapok sa akin yun. Diba? So doon pa lang, parang ginagawa tayong tanga na alam naman na natin na kahit naman sino tanungin mo ngayon, doon nga lang sa upload kay Banat Bay, diba? Panoorin nyo yun. Na nagso-survey po ang Banateros. May mga vlogger po kaming nainutusan na mag-survey na kung ano yung masasabi ng taong bayan sa mga balita or sa katulad na lang ho yan sa pagbaba ng krimen sa Pilipinas. Totoo ba yun o hindi? Panoorin nyo na lang ho doon. Komento po, pulso po ng taong bayan yun. Wala hong edit po yun. Walang direktsang video po. So doon pa lang maliwanag na ang crime rate sa Pilipinas hindi bumababa, kundi patuloy pa rin sa pagtaas. Yung pagsabi nila ng bumaba ang kriminalidad, hindi ko nga alam kung saan sila humuhugot ng kapal na mukha para sabihin yun eh. Kasi alam naman natin, di natin may kakaila, kidnapping, na bumalik na naman yan ang re-rape, bumalik na naman ang may mga namamatay rin ngayon na biktima ng the addict. Ano po ba? Wala po bang hustisya yun? Ang pinagtutuunan lang ng gobyerno yung napatay. Natural lang na may mamatay dahil mga kriminal ngayon eh. Lumalaban sila. Ang sabi naman ni Tatay Digong, pag lumaban, patayin. Hindi naman niya sinabing patayin lahat eh. Noong panahon ni Tatay Digong, ang takot po yung mga kriminal. Malaya pong malayang nakakalabas kahit gabi ang mga ordinaryong mamamayan. Pero ngayon po, baliktad na. Ang mga takot ngayon yung mga taong lumabas, yung mga naghahari-hari na naman yung mga kriminal. Ano po ba ang gusto natin? Ang naghahari yung mga kriminal? O yung mga malaya tayong makapaglakad sa lansangan na kahit gabi po, kahit ating gabi po. Diba? Sapul dun si Marcos ha? Oo, sapul si Marcos dito kay Kuya. Yan ang katanungan bilang isang Pilipino. Katanungan niya, ano po ba gusto natin? Malaya tayong nakakalabas sa ating mga bahay at kahit gabi, 10 oras ng gabi, malaya tayo, hindi tayo natatakot. So nagtatanong siya.
Ako wala dito pag galing sa trabaho. Pag galing sa SMNI, tulog. Magbablog. Ayoko na rin lumabas. Kailan nga lang may mga basta sobrang gulo talaga ngayon, promise. Nakakatakot na talaga. Kaya yung mga kapatid ko, pilit ko na sinasabihan na wag agad wag lumayo or wag lumabas ng 10 oras ng gabi. No, so yun, sapul doon. Palakpakan natin si Kuya, ha? Oo, ang lupit mong ang lupit doon. Saan daw kayo kumukuha ng kakapalan ng muka? Sabi ng ating kapatid na Muslim. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.